Nagluto si Hubby ng... Anong tawag dyan, Han? Puso. Puso ng saging. Mamaya makikita nyo kung ano ang itsura. Masarap yan with labahita. Di ko na naipakita sa inyo kanina guys kung paano niluto ni Hubby yung puso ng saging. But ito na yung result. Ayan, may sausawan kami na cheese and ayan na yung lumpia and then ayan. Tapos kinahaponan, nagluto ako ng maha and ang ginagawa ko dito ay sinasangag ko yung toppings which is yung coconut na pinag-anuhan. Yung pinagpigaan, tapos dyan inaayos-ayos ko yung camera kasi ang hirap humanap ng anggulo. And kung makikita nyo guys, ganyan nakalaki yung aming kusina and aming bahay. Yan lang, maliit, isa humble home, kumbaga. Ayan. Tas ayan, may batang nakahubad, naglalakad. Ewan ko ba't nakahubad siya. Init kasi sa panahon ngayon eh. Sobrang init. Ayan. The reason why nakatalikod ako dyan kasi gusto ko sanang ipakita sa inyo yung buong ginagawa namin, yung buong bahay, ganyan. Kaso lang, parang wala namang gumagalaw. Nandyan lang ako sa isang pwesto. Anyways, okay lang yan. So, fast forward na lang ako guys kasi may lakad si JJ na nakahubad. Anyways, lalaki man siya. Pero yung papakita ko talaga sa inyo dito is yung proseso ng ginagawa ko ng Samaha Blanca. Ayan, so ang ginagawa ko dyan ay nagmi-mix lang ako ng cornstarch at saka milk. Ayan, hindi ko na video. Hindi ko lang kung nakukuha dito sa video yung buong proseso ng ginagawa ko. Let's see. Ito pa, may isa ring nakahubad, si Hubby. So, yan, ipopwesto muna namin yung aming camera. Wait lang. So, yun na nga. Ang ginagawa ko dito ngayon ay niluluto ko yung gata. And then, nilagay ko na yung ating 1 can na condensed milk. And lulutuin ko yan sila hanggang sa makuha ko na yung consistency na gusto ko at yung feeling ko lutong-luto na talaga yung gatas at gata. Gusto ko talaga sa maha yung lutong-luto yung gata, yung parang ano na siya, yung parang almost nagkakaroon na siya ng manti-mantika. Saka ko ilalagay yung ating gatas na condensed milk. And 2 gatas yung ginamit natin dito, which is the evaporated milk at yung ating condensed milk. But yung ating evaporated milk, nilagay ko siya sa cornstarch natin. And yung ating condensed milk, hinalo ko na siya kasabay ng pagluluto ng ating gata. So I like it cook very well yung ating gata kasi mayroon kaming tendency na pag kumain kami ng hilaw na gata medyo maselan yung tiyan namin kaya luluto ko talagang maigi yung gata kaya ganyan yung itsura niya. I-next ko na ha. So, after 30 minutes kong pagpapakulo ng ating gata, yes, 30 minutes ko po siyang hinalukay-halukay ube dyan. So, ilalagay na natin yung ating mais. Ito ay yung whole kernel na mais. Yan, ilalagay na natin siya. And then, of course, halu-haluin natin siya after. Kayo rin ba yung tipong gusto nyo malinis yung inyong lababo or mga katabing pag nagluluto kayo gusto nyo malinis yung buong kapaligiran bago kayo magluto kasi ganyan din yung gusto ko eh, yung walang makalat, gusto ko yung malinis yung paligid bago ako magluto kasi ang hirap magluto ng makalat yung kapaligiran, alam mo yung ganun, kaya ayan. So, ito na siya. Pinakukulo ko na lang siya ng konti. Then, later, skip ko na to ha. Kasi, i-fast forward na natin. Punta na tayo dun sa next part. Kasi, halo lang naman ako ng halo. After good 15 minutes siguro akong nagpapakulo dyan. And halo ng halo. Ilalagay na natin yung ating
evaporated milk na nilagyan natin ng cornstarch. This is 3/4 cup na cornstarch. I am not the original creator of this recipe, but nakita ko lang din ito sa isang website, and then kinopya ko lang and nag-share lang ako sa inyo kasi parang may share ko lang din yung aking ginagawa sa inyo. So, this recipe is makikita nyo maraming, pag nag-google kayo sa website, marami kayong iba't ibang recipe ng maha blanca na makikita. Marami ding iba't ibang kulay ng maha blanca na makikita nyo, but I like it. This recipe is the best for me kasi subok ko na tong recipe na to and quality talaga siya. And sobrang malasa talaga niya. So, this particular recipe, ito talaga yung palagi kong ginagamit every time gagawa ako ng maha blanca kasi sobrang quality talaga ng lasa. Yes. So, kung makikita ninyo dito guys, medyo sobrang thick na niya. Pero at the same time, makita nyo yung consistency niya is hindi siya ganun katigas na thick. Tamang-tama lang yung consistency niya. And kung makikita nyo dito is mukha talaga siyang creamy. And kung makikita nyo rin is namumuo na yung ating, ang ganda ng color. So tapos na siya guys. Kagaya ng sinabi ko kanina guys, kung makikita ninyo, sobrang rich and sobrang creamy ng ating maha blanca. Sobrang, yung consistency din niya, sobrang hindi siya ganun ka runny, hindi rin siya ganun ka thick yung consistency niya, and perfect na perfect siya talaga. Tapos ilalagay mo pa yan sa ref. Pag lumamig ay grabe talaga, dessert, sobrang 100% quality talaga siya. Kaya itong recipe na to ang palagi kong kinukuha dahil sobrang sarap and tamang-tama lang yung timpla niya. And also hindi na ako nag-add ng sugar pala dyan kasi yung asawa ko bawal sa kanyang sobrang sugar, kaya enough. And aside from that, yung yung gatas na condensed milk is too much na. Sobrang quality na yung tamis niya, sobra na doon sa no need to add sugar na. At this point, nag-add na ako nung ating toasted na coconut, yung yung sapal ng nyug. Tinoasted ko kanina doon sa una, kaya yan yung itatoppings natin. And also sa other half, naglagay din ako ng maraming cheese. Kasi favorite ng asawa ko yan. Kaya nilagyan ko ng maraming cheese para sa kanya. So, ito na yung finished product. So, ito na yung ating finished product guys. Yung gelatin pala is na-upload ko na yan sa reels ko sa Facebook, but gagawa din ako ng video niyan. Salamat sa panonood.